Isa to, sa pinaka most requested phone na gustong-gusto nyong i-review ko. At ito lang naman, ang iQOO 15. By the way, na-unbox ko na siya kasi pangalawang shoot na yung video. But ganun pa man, yeah, this is the iQOO 15 na maraming mga nagre-request. Hindi ko rin naman kayo masisi dahil isa to sa mga phone na merong Snapdragon 8 Elite. And also, at the same time, isa rin tong iQOO phone. Kaya, meron tong balance of performance in terms of camera and also gaming capability. Now, i-unbox natin at pag-usapan yung specs at mga dapat nyong asahan dito sa phone na to. And welcome nga pala dito sa Paracoy's First Look Tech, na kung saan dito natin i-upload yung mga first impression video natin sa mga phones na i-review natin sa main channel, which is the Paracoy's TV and Tips. Anyway, ngayon samahan nyo ako at pag-usapan natin itong phone na to. Now, just I said, pangalawang beses ko lang na-unbox itong phone na to. Mahilig kasi tayo mag-retake ng shots and wala na tayong magagawa. Anyway, pag-open natin ang box, unang-una agad natin makikita dito is yung ating iQOO 15. And look at that design. Pero mamaya na natin pag-usapan yung design niyan. Tignan muna natin yung mga inclusion sa box. Now, pagdating dito, second is makikita agad natin yung ating mismong jelly case, and kakaiba yung jelly case natin dito dahil this is a white color one. Pero yung quality niya is just the same ng mga common jelly case na nakukuha natin sa mga China ROM phones. Pero ganun pa man, ngayon lang ako nakakita ng color white, kaya medyo para sa akin kakaiba yung design or yung look ng ating jelly case. Anyway, sumunod naman dyan is yung ating paperworks. And then, sumunod naman yan dito is yung ating mismong charging brick na supported ang 100 watts and yung ating USB Type-C to Type-C na charging cable. And that's pretty much it. At ito na nga, yung ating iQOO 15. So ngayon, alisin natin muna siya or unwrap muna natin to sa kanyang cable. Ganito ko na lang siya aalisin para mabilis na lang siyang ibalik kapag ibibenta natin. And ito na mga kapara ko yung look ng ating iQOO 15. And actually, meron nga pala itong variant na merong color changing effect. Bali, yung variant na nakuha ko dito is the color white at kung hindi ako nagkakamali, ito yung parang racing edition. I'm not sure kung ito yung racing edition kasi alam ko meron silang isa pang edition which is yung parang Mobile Legends or mobile game or mobile game collab something. Pa-flash ko na lang sa screen para meron kayong idea. Pero yeah, maganda rin yung design nun pero yun nga lang, wala tayong stock at the moment dahil gusto ko agad makuha yung on-hand unit neto. And yeah, ito yung ating mismong design, color white. And actually, para sa akin, nagustuhan ko siya dahil mas simple as possible, minimalist, which is I like. iQOO branding lang dito, and then Monster Inside logo lang dito, and that's it. And then meron tayo ditong camera bump na medyo malaki dahil meron tayo dyan telephoto camera. Bali, yung ginamit na material dito sa likod nito is glass back. Meron din siyang variant na ginamitan ng fiber reinforced plastic back. Pero ganun pa man, itong variant natin is glass. And then meron tayo dito mga kaparakoy na solid metal frame. And then meron din tayo ditong glass front na hindi ko alam or hindi na-indicate yung kanilang protection na ginamit or grade ng ginamit na protection dito. But ganun pa man, in overall, in terms of quality and also build ng mismong iQOO 15, masasabi ko na pang-flagship talaga yung dating, same ng mga phones na nagamit ko before. At ang una ko lang napansin dito is yung kanyang size, hindi ganong kalakihan. And also, magaan din siya, unlike sa mga phone na nagamit ko before. And yung isa pa sa pinaka napansin ko is yung kanyang curve back dito. Hindi siya kagaya ng iba na super curve na or yung iba naman na medyo curve nga pero pointy pa rin yung gilid. Dito, sakto lang yung pagiging curve niya, magbibigay pa rin siya ng iPhone feel. Tapos kapag hinawakan mo is napaka-premium yung dating. And also, maganda rin yung kanyang ergonomic. Dahil kung maglalaro din tayo dito ng mga games or naka-game position grip tayo, goods na goods, walang ganong uncomfortable feeling kahit na completely flat yung likod nito. Makikita din kasi natin na medyo slightly curved yung edge niya dito sa likod na part, sa kanyang back part, kaya mapapansin natin na hindi ganon ka-uncomfortable kapag gagamitin natin siya mapag gaming or normal position grip man. But ganoon pa man, ang pinaka-highlight talaga ng phone na to is yung kanyang chipset dahil ginamitan na to ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. And kung tignan natin yung Antutu na nakuha natin dyan, nasa 3.6 million yung nakuha natin. Pwede po yung pumalo hanggang 3.8 kapag inactivate natin yung monster mode once na mag-run tayo ng isang Antutu test. Pero pa man, maganda yung nakuha natin Antutu. Actually, nagawa ko na siya ng common gaming test and kung gusto isasabak na naman siya sa aming extreme gaming test. So, ito pa rin naman yung first impression video namin. Kaso nga lang, yung first impression video talaga na nauna naming na-shoot, hindi ganun ka-okay yung audio niya, kaya na-reshoot namin to. Pero ganun pa man, yes, just I said, yung isa nating aabangan dito is yung performance niya in terms of gaming. Dahil syempre, hindi naman talaga joke ang performance ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. And also, aabangan din natin kung gaano nga ba kakunat ang 7,000 mAh battery capacity ng device ito. And also, meron na rin tayo ditong latest dedicated chip which is the Q3 chip. Hindi na Q2 unlike dun sa iQOO Neo 11 and also iba pa mga phones na nabanggit ko before in terms of iQOO brand
wala na. Naka Q3 chip na po tayo sa mga flagship phones sila. Kaya titignan din natin kung meron na ba tayo ditong solid na frame rate interpolation na talagang nag-work and also mapapakinabangan natin. Anyway, dito ko na muna tatapusin yung video natin dahil nga, just I said, this is just a impression video or first impression video about sa phone na to. And yeah, in overall, yun yung mga kinakailangan nyo tandaan or abangan sa iQOO 15. Kung magiging okay ba yung magiging testing and also extreme gaming test experience namin dito, malalaman nyo po lahat yan sa main channel. Kaya subscribe kayo doon for more information. Pero sa ngayon, yun muna yung pag-uusapan natin about sa ating iQOO 15. Kaya kita-kita tayo sa full review and also extreme gaming test sa main channel. Yun lang guys. Peace!